Blessed day to all our viewers on air. Welcome to another episode of Mandaue. This is DepEd Mandaue's weekly videos that share insights into how things work here in DepEd Mandaue. I am Mr. Elmer J. Mangubat, Education Program Supervisor for Values Education. And this is Maria Divina M. Flores, Education Program Supervisor in Filipino. In this week's episode, we will talk about the property and supplies management of our Department of Education. With us this afternoon are our colleagues in the Department of Education, Division of Mandaue City. To my right is Ma'am Cyril Mendez. Maayong hapon, Ma'am Cyril. And also with us is our Division Supply Officer, Sir Brian Samson. Maayong hapon. Yes, good afternoon. Also to my left, we have Ma'am Jarlene Herebese. Okay. Good afternoon, everyone, to all the viewers. Maayong hapon. Okay, maayong hapon sa tanan. So without much ado, so let's get the ball rolling. Okay. First na tong question is in regard to the supplies department. So unsay responsibilities sa atong property and supply officer and property custodian? Sir Bray? Okay, sir. Being the supply officer sa division office or the property custodian sa schools, ang main role na to is guardian ta sa mga properties. Okay. So, atong i-make sure nga ang kaning mga properties nakuha niya na safe keep, protected ni siya, ma-preserve, and then kung in case na yung mga maguba, atong ipa-repair para ma-continue na to ang iyang usage or iyang functions. Then being the property officer, ato sa ning responsible sa ta, accountable and liable in case na ay mga loss, na ay damage or deterioration of government property due to fault or negligence during sa conduct sa paggamit nato sa mga properties. So okay, no, so naagi diha ang elements of security, protection, no, guardianship, and then accountability. Importante kayo, no? Importante ng accountability. Okay. Ang accountability dili lang ni applicable sa property officer, kundi applicable na niya to tanan hasta sa users, no? Oy, hasta ang end user. As long as natay property nga gikuptan, ato ng role to protect, okay, o to safeguard. Para ma-prolong ang iyang usage, ma-prolong iyang gamit niya sa property or equipment. Isumpay lang sa nako, Sir Brian, no? Katuwi ang kuan bitaw. Okay, we talk about supply man, no? From the term itself, supply. Unsa man ni do kanang, example, na may nahanglan na adin tayo ready nga mahatag, or we call it, sabi na tawag niya, stocking, unsa na siya? Yes, sir. Kung mingong kag readily available nga stocks, katulad ng mga common supplies nga gamit sa office, like bond paper, natay mga ballpen, kung arita sa computer natay mga ink, toner. Pero depende sa ni sa kay ang ato magyung the way nga mo purchase ta or mo procure ta is mag-base sa allocation nga gi-provide nato sa budget. Then sa unsay pila gi-provide sa budget, amo nang i-prioritize unsay mga supplies nga unahon na to procure or unahon na to request. Okay. Sige, thank you for that. Sir Bray, manguta na lang ko unsa mga klase sa mga government properties and supplies that we have. Yes, Ma'am Divine. Example lang nataron sa atong venue ron sa atong gitawag na to Mandaue nga hosting. Kung atong tan-awon sa atong surroundings, natay mga equipment. So kaning sa atong gigamit ron, we consider tani as ICT equipment.
So sa office nasa tay office equipment kani mga copiers, we have printers, laptops. Yes, and then we have from furnitures, we have tables, chairs. Matusag sa schools, we have the armchairs, the teacher's table. Then nasa tay mga e-classrooms, nasa tay mga speech laboratory, nasa tay mga sa mga kuan na to. Atong mga learning resources, Sir Bry. Diba? Yes, we have the modules, we have textbooks. Textbooks. So practically almost Workbooks. everything, no? Yes, sir. These are government properties. So daghan jud tag mga property diri sa Mandaue. So okay, especially sa atong UCF, kuanta ka ng unsa atong needs ilang gi-provide. So basta daghan kung madto ka sa schools, makita jud nato ang kuan. Hasta school buildings, apil na sila. Apil. School buildings. Motor vehicle. So nasa tay sa dental na to. Diba, gi-providean tag dental mga equipment from apil to sila. central office. Yes. Then nasa tay mga science and math equipment. So daghan jud mga TVLs. So ubay-ubay jud ni kung madto ta sa schools, makita jud nato unsa kadaghan ato mga equipment. So mao jud na importante kayong role sa property officer kay mao na akong gi-mention kanina is to safeguard, di ba? Yes. Yes sir. Okay sir. Aron ma-prolong ni ang lifespan ani atong mga kagamitan. Aron magamit pag gid ni Yes. sir from Iyang one functionality. generation to the next generation, no? Yes. Ingon ana Okay. kay dili man gid ingon ta nga kanang sa tanan higayon no nga dayon ang ato unyang kuan kanang nakuwangan na or unsa pa dili na enough, so mao na nga ampingan gyud kining mga butanga Yes. buhan magamit pag yun sa mga sumusunod, Yes. no? Yes, ma'am, divine. Kaya ang ato bang delivery o pag-procure sa equipment or mga needs sa schools, dili biya na dayon Of mo course, take no? yun na Take process nga i-take. So what akibaw kanusa or kanusa siya kung natay request kanusa siya materialize. Yes. Oo. Okay, so mo na no kanang kinahanglan gig dakong legwork, Sir Bry, no? Networking. Nag-mention ka, Sir Bray, karon bago lang og word nga request. So, that is requisition no, of these properties, of these supplies. Unsa may proseso, sir, sa ato ang pag-request? Na process of requisition sa atong mga properties. Ako sa patingugon ako mga kauban. Sige sir. Mura nigahi na. So ato ni patingugon. Yes. So kinsa may Bitaw, ganahan mo. Sir Bry, masad akong sige gilit. Sa pangutan ng Ma'am Divine. Oh, sige. Bisan kinsa ninyong duha, Ma'am Sai ug Ma'am Jarl. Good afternoon again. If natay mga request, natay form nga request and issuance slip if ever mo request ang teachers o kini mga supplies ing ana, ato dayong i-check if available or not. So if available siya, ma-release. If dili siya available, ato siyang i-take note. And then ato na siya i-summarize kay para muna atong himuan og purchase request. Kung sa school, ato na siyang inform sa ato ang principal kay mag-purchase na taani para ma-budgetan if ever. So mo na siya, ma'am. Okay, so thank you kayo. In addition sa school, that is subject for the approval of the school head, ang inyong request. So, once nga na-approve na ang purchase request, so mo-go na ta sa canvassing, so or the request for quotation sa at least 3 suppliers. Then, ang makadaog katong lowest na gi-price sa supplier, so mo to siya kanang palitan. So, once nga nanakay winner, so pwede na kabugos for purchase the PO or the purchase order. Then still subject for the approval of the school head. So if ever nga approve siya sa school head, so mo tawag na ta sa supplier for the delivery. Then once nga na-deliver na siya, so mo go na din siya ag inspection. So mo na siya kanang i-inspect siya, so but mo na siya sa kanang
sa school nga kanang scenario in our school sa Pacnaan National High School mo na siya ingana siya ang mostly sad siguro ingana sa ang process sa ubang school. So for the here sa division office kada namtay as what Sir Brian nga naratay common use supplies na stocking. So in case nga kadang wala na siya request nga vellum paper. So di ba unsay ko ana siya Sir Brian kung wala siya wala stock. So mostly ang sa kung mostly kanang amurang ko kay or na kay siya gamiton. So mo refer lang mi kanang if less than 1,000 ang amount, so kanang if ever kanang pwede na siya sa petty cash. So ana siya in the case nga kanang semi-expendable items like kanang printers nga kuan pwede siya kanang naaman say kanang like mga sa funding bitaw Sir Brian nga kanang corresponding funding sa kanang for that training kanang na sila i-request na siya corresponding funding. So pwede ra siya mo request subject also to the availability of funds and the approval of the SDS. And then once nga approved na siya ang katong iyang training proposal, so mo go na sa katong process nga purchase request, canvassing, and then purchase order o procurement. So there mo na siya niya for EF items guys Sir Brian. For the procurement sa EF, so naman na yung mga request ng schools. So i-gather na ni Attorney Oro, then once ma-gather na niya, ma-consolidate, then i-identify na namo unsay mga i-prioritize unsay i-procure. Prioritization. Yes. Kaya namang sa mga items ko nga ma-request nila nga pwede ra nila ma-purchase through MOA. So katuting aling ang prioritization kay katuting mga kanang mga items nga lisod i-procure sa through MOA. Yes. Mo na say mo abot dire. Yes sir. Request. So okay, I was about to ask about procurement process no, pero na-mention naman no. It was so mentioned nalang ko iko no, in addition to that, mungutan lang ko Sir Brian kanang unsa may atong number 1 time frame sa procurement no? How long ang time nga tong gi-allow ana for na ba siya specific for unsang item in ana na by time, and then second, what about the process of inspection na ba kay assign nga inspectorate ana para ana? Sa time frame kay once na ma-submitted na ang request, then i-consolidate, i-prioritize, then once ma-prioritize na bata na tog request. Nabay kuan Sir Bay ang delivery, ang supplier dapat i-deliver na niya in ani tulok adlaw or 1 week ana? Yes sir. Ang usual nga time frame na tos delivery is within 7 days upon receipt of purchase order. So within 7 days kinahanglan na niya i-deliver. Otherwise mag-penalty na siya. Sa gitawag na to na liquidated damages. Na appeal bas close ana Sir Brian. Para basa ka na mga dilatang na BO bad order in kaso i-deliver na dautan obligado silang moilis. Yes sir. Diha na musud na to ang inspection. Okay. O na kailangan nga i-inspect yun siya. Inspector. Okay. Diri sa DO natay inspectorate team. Sa every delivery ilan nang i-check. Especially kaning sa atong school-based feeding program. Sa kay nag-involve mo siya mga food, mga pagkaon kuno sa expiry murag careful ta diha. Careful ta. Kay nara na pila ka days ra. Like for example katong milk. Ang milk nara na siya certain pila ra ka days nga mga madaon siya mga gitawag Sir Elmer nga mga perishable goods. Perishable goods. So kinahanglan na inig-deliver, ma-check yun na to ang expiring example karon siya ma-deliver. So napa na siya mga pila ka days pa. Dili ta mo accept ana nga
ang delivery then expiry ugma na. So kana nga scenario ato nang i-reject. So kung items na ma-deliver na, so natay gisunod nga DepEd order. Our basis is DepEd order number 41 series of number 41 series of 2021. Entitled niya kay Inspection and Acceptance Protocols for the Procurement of Goods for the Department of Education. So there na stipulate siya nga kung dinagha like kanang naa siya serial numbers nga kuan nga mga items like latest lang katong scannable answer sheet, so pwede ra siya mag 10% sampling. So kuan dili gini itagsa-tagsa kuan tagsaon gyud kanang ikuan na random sampling ra mo. Then nasa times nga kanang 100% niya like mag-deliver siya og printers or katong kang attorney umbrella. Kanang itagsa-tagsa siya og check. Also katong gi-mention ni Sir Brian nga feeding items mo kanang mas preferred kung kuan kanang 100% yun siya nimo kuan ma-check, but then ang delivery man god kay kanang nasa sila deliveran la in school, so murag magdali ba ang nag-deliver, so upon distribution na lang siya ang kuan at the same time inspection siya distribution ka o kanang diha na mo maibawan if na ay reject, like for example katong sa Nutribans na siya kana nag-molds baron, so i-kuan siya i-report siya then pailisan na to sa supplier, so ang supplier must oblige to the replacement of the rejected goods. So sa paman sa kuan day kanang from central office nga mga learning resource or learning materials, mga modules nga kanang kuan ko na siya surprise mura kanang walay kanang kuan ba prior nga kanang announcement nga mag-deliver sila kalit lag-abot walay notice diyan na lang ka makaibaw nga na-delivery nanas pultahan nangita na nimo sila kay sila kay dapat mag-deliver pa sila kamotes mag-deliver pag bantayan gusto nila mapirmahan din to ang kanang inspectorate under sa inspectorate niya mag-require pa sila 5 niya and here sa DO upat lang ka inspectorate and then sa napajudoy kanang naay butang nga accounting representative naay katong sa end user so maglibot pa ko so in the event gani nga kanang wala to ang kuan, it's either nga kung pwede sila makabalik ang katong nag-deliver kanang pabalikon gid mo kay ang kato yung inspector mo mo kuan mo sign, but gibalik nibalik sila but nasa toy kuan times nga kanang wala may kanang kuan kay kanang nang larga nya nag seminar lisod ko anon ba kanang kung balik pa sila maapikin na bitaw ang kanang delivery, so nag-designate na lang mi nga kanang murag witness to Sir Berno. Murag witness sila ba nga kani siya nga item ta abot ni kuan naman sad mostly ang katong kuan na mo kanang bag-o na mo sa supply ba kana si nga kanang personnel sa supply, then ni kuan naman sad siya ni sign naman sad siya, then the inspect na sad so siya for the case sa kanang sa school, so kanang based on the DepEd order katong number 41 each school must kanang come up with inspectorate team like at least 3 kay nasan sila if ever na sila like ayos na accounting nasan sila representative sa accounting minimum na lang 3 minimum of 3 na yung mga deliveries sa mga sa gikan sa central office nga nag-require og 5 ka inspector labi na sa atua ang gidesignate is 4 ra, so mo na ang among ikalima is katong end user. Okay. So sa case sa school sir kare as is ra gid gihapon to nga mga teachers bitaw ang kuan ang inspectorate team kay kanang for the side sa ng teaching EO2 ari man sila sa acceptance, so lain to ang sa inspection nga
nga column ya line sa to sa acceptance. Actually mo accept. himo na nga report which is the inspection and acceptance report upon kanang delivery sa items. So sa inspection nga side mo tong sa inspectorate team, ya ang katong sa acceptance nga side nga mo accept na ang kato ng ang supply officer Supply nga officer, so which is who is the kanang sa school. So kita sa ino ang kuan EO2. At ako sa ning ipa take note sa mga schools nga kaning mga AO2 dili na sila pwede mo conduct o inspection. Ang role sa property custodians or property officer sa schools is to accept sila rin sa acceptance sa jud ang dili sila pwede nga inspect sila yung mo accept sila yung inspect. Di ba? That is for so control, na separate nga counterbalance. inspectorate team. So dili sad pwede ang AO2 ibuta himuon nga inspector. So dili na siya pwede kinahanglan sa acceptance sa jud na siya. So sa school level, Sir Bry, ang inspectorate team, mga maestra? Designate or ang guidelines na is ang principal or school head mo ay mag-create sa team. Siya mo identify o mag-designate kinsa iyang himuon nga inspectorate team. Either pwede ra school teachers or pwede sa non-teaching. Basta dili walay labot ang AO2. Daghan man sa schools good ma'am nga AO2 ra ang non-teaching. So siya mo accept siya pag yun mo inspect. So long practice, no? Okay. Kato mo based sa DepEd Order number 41 ang naadit nito klaro nga to nga ang property officer or the school custodians mo accept maura jud siya wala jud siya gi specify sa DepEd order nga pwede siya inspect wa jud na siya acceptance jud na siya. Okay, basin niya na yung mga schools ba or school head nga mag-designate sila sa ilang AO2 as inspector or part sa inspectorate team which is dili na pwede kay makuha na mo sa tawag na to na bias or bias, sa term na siya. Prejudice. Prejudice. Jeopardize ang integrity sa institusyon, so, no? inspect ka mo, accept, or agway transparency. Okay, so reminder sa ito, no? Call out to sa atong mga schools, no? Gikan School sa atong, heads. from the authority himself, no? Atong supply officer nga, ato sa nantanahon siyang aspeto para wala bitay tay problema in the future. Okay? Kuan, wala gyud niya tay problema, Sir Elmer, basta mo adhere lang yun Yes. sa DepEd Order number yes. 41, series of 2021. Okay. Okay, murag Sige. ubay-ubay na Ubay-ubay na tag-isgutan, kita, Sir Kwan. Elmer, no? Oo. Nya mo break sa takadiyot. Sige, mas maayos Okay. no? So, break sa takadiyot. Yeah, when we come back, we'll talk again, no? More about the operations, no, in our supply department. So, thank you very much. So, stay tuned. Short break. DepEd Mandawi City Division grabbed the third place in the overall ranking amongst the 20 schools division in Region 7. In the currently concluded 2024 Regional Schools Press Conference held at DepEd Talisay City, Cebu. Against the scorching heat of the sun, young campus journalists and spirited school paper advisors and teacher coaches had unleashed their wits, craft, and abilities in this highly competitive tilt and came out victorious in majority of the 9 individual categories and special awards in some of the group categories, while getting first place wins in some categories. Road to an SPC, as the winners loudly say. Still on the go for some who did not make it, while having misty eyes looking above for the education program supervisors. Indeed, collaboration takes us to greater heights. Dagang Salamat Mandawi City DepEd officials headed by SDS Dr. Bianito A. Dagadan, ably assisted by ASDS
Dr. Danilo G. Gudalosao, CID Chief, Dr. Jaime P. Rulan, SGOD Chief, Dr. Adeline C. Luarez, Education Supervisor in Filipino, Dr. Maria Divina M. Flores and Education Program Supervisor in English, Mrs. Jocelyn G. Villamor. Our deepest gratitude goes as well to our City Mayor, Honorable Jonas C. Cortez, Mandawi City Council Education Committee Chairman, Honorable Malcolm E. Sanchez, local school board and the local government units which shared their generosity to our school campus journalists and teacher, coaches. Pasalamat sa atong mga school principals na nagkadayang pampubliko ug pribadong tulunghaan, mga ginikanan, RSPC committee members, school paper advisors Ug Shatang and the campus journalists who rubbed elbows with the equally competent campus journalists in the 20 divisions. To God be the highest glory, or et labora. And we're back. Good afternoon once again. So let's get back to our very interesting engagement with our supplies officer and his companions there, no, at the supply department. So once again, Sir Brian, no, natay pasupot nga pangutana. So what is the process of inventory, sir, para masabtan sa atong mga viewers karong nagsubaybay nato? Ang kaning inventory, sir, ato sa ning patingugon si Miss Cyril. Sige, si Miss Sai. Sige, Miss. Sige, sa process sa inventory, magsugod ta sa delivery of assets. No, once ma-receive na nato, kita ma-identify sa end user ani nga asset na atong na-receive. So after ma-identify, mo issue na dayon ta og ICS or the inventory custodian slip for items nga mo amount og below 50,000. And then if ang asset mo above of 50,000, issue ta og PAR or the property acknowledgement receipt. So, po na siya ang first na step. And then, si property custodian, iyahan na dayo ding i-update ang atong DARTS, which is the Division Asset Registry and Tagging System. Yeah, kani ang DARTS karon is per person na siya. So, makita dito sa DARTS nga, kini si si Sir Brian, ani siya, mo niyang under siyang name nga siya accountable ani. And Makita dito ang tanan natong property, like for example sa school. So makita na nga to kinsay unsa nga mga property under ani ni teacher or ni school head or kinsa nga mga personnel nga nagkupot og mga properties or mga equipments nga gikan sa atong office or kanira ba itong equipment daghan tag mga funding source ani natay DO procured, natay kanang coming from the regional office. So nasa tay gikan sa central office, nasa tay gikan sa ECF, sa Special Education Fund, nasa tay gikan sa Cebu Province, nasa tay mga donated no, daghan jud holders nato, no. So ang tanan natong mga nadawat coming from different fund source ato nang isud sa atong gitawag og DARTS. Katong gi-mention ganina ni Miss Cyril nga Division Asset Registry and Tagging System. So nana siya corresponding kuan, sir, kanang let's say valuation tanan nga at first glance makita na nimo more or less nga pila ka million or more or less na Night price. Yes, sir. Naana na siya dito, sir, ang kanang number of items, kung pila na siya, and then when na siya na-receive, and then ang amount niya, iyang location, kung asa siya part sa school nakabutang, and then katong accountable person, and then nasa na dito ang number of years ana niya nga serviceable siya. So muna siya ang isud sa DARTS. It's good, no? Interesting. Na-recall lang ako ba when I used to work in the bank kay naana magud ka stricto gud. Nagitanan tanang assets
accounted for ba. No? So nindot siya. Nindot kay ang atong department na ana gyud ani no. Unsa to siya Ma'am Cyril? Darts. DARS. Division, asset registry, registry, and tagging system. Tagging system. Darts. Darts. Murag darts ka ng anak sir. Oo. Nindot siya. Pluralized. No? And- Murag Okay. karon pa ko kadungog anak lagi ay. Yeah, sir, ang school, do they also conduct their own inventory, sad? Yeah, mo report sila ninyo? Ana, ang schools na to? Sige. Yes, sir. Kaning mga schools, mag-conduct sa ni sila. Before mag-conduct og inventory ang atong office, ang division office sa mga different schools, ang mga schools through the supply of mga supply officers sa schools, the property officer. So mag-conduct na sila adto sila mga wanto ni sila per classroom or per teachers. For example sa arita ni Juan Baron, arita sa ICT room. So at ila ni nga tuon nanam na sila dala nga darts nga gi-issued na sa nila sa ICT coordinator. So i-check na nila ngadto ang unsa ba ni nga mga items functional ba ni during the conduct sa inventory naa ba na diha, no? Pero in case nga during the conduct sa inventory wala, unsa gitoy buhato na to say? During the inventory, if ever kanang hindi siya ma-locate, atong i-inform si end user na we will give you 5 days para i-locate to ang item kay basin na ni-borrow or na misplace. So at least na siya time to kanang retrieve it. And then if ever mula pas to 5 days, Sir Bri. Kung mula pas nag 5 days, so Considered lost? dili sa tagaan sa nato kuan sa consideration. So grabe so ka ma'am. Oy kay mo sa ding pabayron. Dili lang sa kuan nakita na murag sana murag Harsh rap? harsh na kaya. Ato gyapon tagaan siya pag-produce. Dili kita magkuan good. Kay basin. Inuod pagayo kay. Basin kuan lang to no, Sir Bright. Bunga lang to sa iyahang kalimot. Yes, kay sa tungod magud daghan magud mga cases at mga moto gi-mention ganina ni Miss Cyril nga na misplace, borrow or unsa ba siya. So we need the physical kuan gyud inventory gyud. Yes, physical yun. So importante yun ang physical. Kaya di sa nimo matawag og mo bitaw nang gitaw ang report nato sa COA is report on physical count of property, plant and equipment. So mingon kag physical naa dyan ang item. Dili lang ingnon nga mingon na siya nga asa man ni ana sir, so dili na pwede. Nga mo ingon na dito sa parador. Naadjud. So I think kita ko na mo divine kato bitaw nag-review tas mga schools RC basta something like that. Kita ko na nga Digid maingon nga ay pangitalan nito suoka mama ito atong karton ay dili no. Kailangan na agyod. Pero katong mga consumable Bri, wala na sad gito syempre. Ang consumables kay for example bond paper. No? Bond paper. Pasabot bond paper. Usa sa mga consumable makurot. Once issued na nimo, mo fill up ta nagkuan gitawag na to og RIS katong gi-mention ganina. Ikaw ba tayo nag-mention ganina sa supplies kanang requisition and issuance slip. So once ma-comply na natana, so nanatay RIS ni pull out na si teacher sa bond paper. Then fill in siya sa RIS. Once na ng RIS, i-consolidate na namo to kaning report of monthly supplies RS report of supplies and materials issued. So nanana siya once inig-submit na mo sa accounting i-treat na nila as expense. So mingon kag expense mawa na siya. Inana na siya. Dili unlike sa sa equipment nga dili siya mawa. Naarag yun. Parehaan ng laptop, naarag yun. Parehaan ng kamera, no? Naarag yun siya. Kamera. Unya, what about, Sir Bri, kung what happens if these items are stolen or lost?
Lagi lungka baron ang usa ka eskwelahan. Gikawat ang TV nga 51 inches. Sao man na ron. Murag familiar man na. By the way, losses. So kaning magong losses na to, dili ni nato malikayan. Kay naay panahon manggod nga naji ka nang mukurso gig pangawat sa eskwelahan. Like atong dili naman kasagaran or dili lang inon permi. Pero naadyo mga nahitabo jud. So, example lang, sa may example na itong nawa, gikawat, TV. Kaning TV. So, once kaning manggong na laws good, gitagaan ta ni sa guidelines manggod sa kuan kaning for application for relief of accountability. May gitawag na to ana. Relief of accountability. Relief of accountability. Okay. So, ang wato na to na gitagaan tag 30 days pag-file o pa-inform sa COA regarding the laws. So, ample time na sila, no? 30 days. 30 days. So, a day before, makaibaw nila, nawa na. Pero kita gitagaan tag 30 days pag-comply na. So, ang sa schools, ang ilang buhato na once makaibaw na sila, una yung makaibawan na ang end user man. Ang teacher o asa to nga property nga ang naay akin sa to nga teacher nga naay accountability. Mo dito una makaibaw. So mo report na siya nga to sa property officer or sa AO2. Humingon siya nga, ma'am, ang akong TV wala man nakit Pero gikawat madayni kaya nga kung pultahan naguba man. So mao na ang senaryo. So pagkaibaw na to so patawag din tag pulis dayon. Report din ang pulis. Kinahanglan kita kuan. Report din ta sa pulis. Okay. Usa man sa requirement nga nagi kanang police report. Police report. So, blatter gid no. Pa-blatter. Ma-blatter na makandak din ang investigation. So, sa maning tibihan anong nawagtang man or kinsa may mga possible suspects ani. So, wala na ang musud na diya ang atong police. Then after so sa man natay police report. So mangita ba jud nagkuan witness. Witness. Kasi tawag witness or affidavit of loss. So mo execute tong kuan mo execute tong end user or katong accountable person, mo execute siya affidavit of loss. So duha na atong requirements, na natay police report, na natay affidavit of loss. So gawas na pa jud nay affidavit of to disinterested person. Mura nagto support nga katong gi-issue nimo nga affidavit of loss tinuod to. Nga nawa jud or nadyo loss nga nitabo or para mo nga nitabo mo corroborate sa imong statement no. So na-comply na. So ang buhaton sa dana pangayuan sa nato PAR or ICS kay usa na. So kuha na atong pila na atong requirements na ang police report, affidavit of loss, affidavit of to disinterested person, PAR and ICS. Saan ang PAR sa PAR? Saan man na? Katunang kuan kaning form nga gigamit ni siya sa gi-issued ngadto ni sa accountable person. Sa pag-issue ngadto sa kuan. Nya katong ICS unsa to siya, sir? Okay. Mura na siya document nga mag-prove nga nadawat niya ang item. Siya may custodian sa item or siya may accountable ng item. So, kompleto na itong requirements. So, si school head, mag-prepare din na siya endorsement. Mag-prepare siya endorsement letter addressed to the school schools division dili superintendent. si proper custodian mabuhat. Dili. So, ikaw lang siya pag-gather atong mga kuan. Role sa property custodian is mag-gather sa mga documents lang. Okay. Prepare na ang endorsement. Okay na reality. Ipa-receive din na sa atong records. Okay. So, kinahanglan yun na ipa-receive. Para ma-track. Importante mo ng tracking. So, once ma-receive na sa record, i-forward din na sa record sa among office for review. So, ako na yung i-review kung sakto ba ang iyang mga documentation. Okay. So, once kompleto na, so mag-prepare ako sa mo prepare sa letter sa comment sa
head of agency. Oh. So ako sa imo dili man ang tong superintendent to buhaton. Sa imo kita mo buhat. So mag-prepare na may comment. So sa comment mo recommend for ang head of office for relief of accountability. So once kompleto na, so buhatan din nag-second endorsement. So endorse dito na once nana ang second endorsement signed na ni superintendent ato din ang i-endorse nga to sa COA. So once na sa COA, maghuwat na lang ta sa ilang unsa sa ilang comment. Either duha ro di option na ang i-comment sa COA, either i-grant ang relief or i-disapprove ang relief. If ever sir ma-disapprove unsa may mga possibilities ana? Ang possibilities ana either kuan ka pabayron gyud. Or balik kana siguro no. Kana siguro sir no, if ang COA dili mo satisfy, di sila makasatisfy sa ila ba ang documents attached. Documents nga tong gi-submit. Mauso na mo disapprove. Kung mo recommend og ilisan, mo go back na sa process sa katong procurement request na. Dili na. Ato anong personal expense. At your own expense. Akong pasabot sa ilisan is replacean. Replacean ang nawagtang. Pwede ba na siyang may taboy ana nga? Yes, pwede. Replacean. Kung mo disapprove lagi si COA. I mean kanang kuan ba? I-approve niya Silby ba, di ba? Duha man to. It's either i-disapprove or i-grant. Kung i-grant niya kanang ilisan tong nawa sa dili nagi-grant naman sa COA. I-grant man. So kuan ka mura kag na usay termino na-relieve na ka. Pero it does not follow nga ilisan og laing item. Sa ato kitay mo ilis. Ilisan lang. Request lang pod sila. May tabo lang na kung ang ilisan kung i-denied imong kuan application for relief of accountability. Mao lagi to if the COA will not grant, then mo kung kuan pa mura kag mohangyo nga ako na lang ilisan. Personal. Maana na siya. Personal na Sir Brian no. Personal. Pero on the other side of it, no, kanang is it possible nga for example na grant ang relief, no? So meaning wala na accountability, na cancel na. So pwede sa to siyang request og balik ang school nga illicit. Manghangyo na po siya through the principal. Go na siya sa process sa procurement. Manghangyo siya nga pwede tayo na basta upon approval lang sa school head. Or resourceful makaining mga maestra sir. They could have other stakeholders to help them procure or have one unit of TV in kanang replace atong napagtang. Pero sir Bryce, sa imong kadugayon na sa aning pagka-property supply property and supply officer, have you experienced anang dili mo grant si COA? Yes. Kay namo gyud usahay ang kaning during the review sa documents kani murag na ay let's say nga na ay negligence sa part sa establish ang negligence once ma-establish kina sa COA ilang na time nga ilang disapprove kung ma-establish na to nga wa di sa si accountable officer accountable person or end user, so diyan na mao na nga time nga i-grant nila ang relief. Bitaw no, so importante kay mga actually nagkasuway gid man in my previous station no nga amo gitong tulo ka Epson nga projector gipantaguan mo sa ilawom sa lamisa nya ang mga Acer nas ibabaw wa gid pang ang katuging dito idumdum sa ilawom ang tulo gid nya personal to mga personal no sa mga nang nasa di ko'y concern regarding aning mga personal nga mga equipment gani. Yes sir. Kasagaran na is printer. Kana ganing personal property sa teacher ngayang dadon sa school. Kaya nabe daghan mo niya nga case gani nga iyang personal dadon niya sa school So ang angay nilang buhaton na i-inform din nila ang property custodian nga kani nga printer ilahan ning personal. Kaya nga to man yung general na to nga understanding ko daning property gud niya
mga properties sa school nga once naagi na sa school na is siya considered as school property. Mo din ang kung atong encourage yun ang mga teachers nga kung naslay personal nga mga belongings dadun lang sa school inform din nila ang property custodian nga ilahan ang personal. Mas may nagilag ana dito no para matag sa na siya nga kani nga item is personal na siya. Bitaw. Nga tumanggong kuha na ni nga any properties nga regardless man guna sa source good basta nagi na sa school or sa government office is considered as government property. Inana na siya. So reminder na lang po sa atong schools school no heads. sa atong viewers out there ang atong mga school heads kailangan sila mismo mo remind gud kanunay sa mga maestra nga ug doon na sila yung mga ingon-ana nga properties dadun sa ilang classroom. Okay. Magpahibalog yun sa property custodian. Okay. So thank you Keno. So nindot kay atong discussion but nagkainit atong discussion. Pero nagka-minus na po atong time no. Anyway, we go to our last question no. Pangutanan nato sa Ma'am Jar. Ani Ma'am Jar, imong personal nga kuan how do we take care of government property? Tips nimo sa atong mga end users. So upon receipt of the item, for example, printer. So, naman na siya ka ng number of ka ng paper bitaw nga makuan ra niya, makopy sa niya, pila ra kaya niya. So, kanang dili lang nato nga kanang malmalon bitaw nga kanang isagunso na to like kanang 100 sheets nga paper nga sa gunsong gigay siya papahuayon sa nato siya like kuan lang siya kanang 20 sheets baron so dili lang siya in succession nga kanang 100 sheets nga kay dali ra sa kay kanang machine siya mo kuan sa gid siya mo kuan sa gid wear and tear niya na siya. So and then sa tables make sure nga kanang kuan sa siya kanang limpyo. Mag 5S yun. So sa pa ba? Kuan in other words Ma'am Jarl, just like ourselves no our own personal properties, same ra sad ang atong pag-alaga sa mga government properties nga gi-entrust sa ato atong panggobyerno. Then biyan na mo kanang kung naay manghuam like sa imong puncher scissors, manay kasagaran, ay manghuwam. Imo ginatimanaan niya. Imo dyan ang bawion. Imo na niya, kanang, like, kung mawagtang niya, kuha na sad, mo request na sad kuhaan, mo kanang another expense na sad ba? So, karang, ikaw lang dyan nga. Kung unsay naka-register nga item sa imuha is, kanang, make sure nga naka-monitor ka, naa pa na existing pa na. Kaya pangitaon dyan na siya inventory. Okay. So, in other words, accountable gid tatanan whatever gi-issue sa atua. So bawal ang downs, Sir Elmer, no? So it's like saying mga sometimes simple practices are the best practices. Panilngon gid ma'am. Panilngon gid dili gid ka mo ingon nga ay di bitaw to ako sa gobyerno bitaw to ay sagdi na lang tug mawagtang to oy. No, it's a no. Okay. Lagi. Bisag unsa siya kagamay. No, kay in that sense, bisan kanang pag-save lang nimo sa mga bond papers, like ang back part niya magamit pa, no? Ang scratch by mo nimo. It's one way of helping our government sa pag-save sa atong mga resources, no? Kay lisod kaayo gid. Shared accountability. Shared governance, shared responsibility, and shared accountability. Okay. So, by the way, before we adjourn, no? Nalang ko kanang kuan lang ni. It just came to my mind ba, Sir Bray. Pangutana lang ni. Sir Bray, what was the smallest item nga na request ninyo? And what was also the biggest item? Intrigue lang ni ako. Kung maka-recall, Sir Bray. Smallest unsa may pasabot ni mo sir pinakagamay as in pushpin siguro Sir Elmer pushpin arpeler o sana pushpin ang alpeler murag dili man na applicable sa atong line of work so pushpin tingali usay mo request bi Mr. Bray
Depende na kung mag-request mo na basin through sa inyong activity. Pushpin. Kung regular operation lang sa office, wala man siya. Pushpin din. Yung pinakadako, Sir Bry, building gid siguro, building, Sir. Kanya itong building. Building. Labi pa ron high-rise na ang mga buildings, di ba? One baron is 4 story. 4 story. 4 story ang minimum na. Dili na sila pwede, dili na sila mo sugot nga magtukod ng mga 1 story, 2 story. 4 story na dito. Because of kanang kamahal sa lot, especially in our city. Okay. So, on that note, thank you kayo sa atong mga visitors. Yes, thank you kayo, Ma'am Cyril, Sir Brian, and Ma'am Charlie. Any last words imong ikapabaon sa atong mga viewers out there? Ako lang ma-share is that ato i-take care ang mga gihatag sa ato nga kanang mga properties kay para maisi atong work, kanang dili ta maglisod, gi-providean ta ana. So, let's take care of it. So, thank you kayo. Sir Bray? Ang ako kung natay property, ato jud ang ampingan jud sama sa gisulti ganina ni Ma'am Divine nga sama sa pag-amping sa tong kagalingon. Pagkaanindot. Ma'am Jar? So, amping-amping. Ugot na. So, #amping. Kuan lang nalang ko kanang gamay suggestion nga if kanang upon delivery bitaw kanang mo kuan lang ta sa process of the IER and so that our kanang kuan atong workflow smooth ra siya. So there. Thank you. Okay, so thank you kayo and then also shout out to Attorney Oro. Salamat sad sa pag-organize ani atong very informative kayo nga episodes. Okay? So magkita-kita ta balik dire lang sa programang puno sa kasayuran ug pagkat-on. Kini ang Mandawe kaysa Mandawe daghang pamaagi. My left stroke just went viral.